morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Monday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion na ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi ko po sa umagang ikita natin sa Exodus chapter 4 verse 2. Ganito ang sinasabi, ano ang iyong hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po sagot ni Moses. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Title po ng ating morning devotion ay What is that in your hand? May mga pagkakataong nag-aalinlangan tayo tulad ni Moses. Kung paniniwalaan ba o hindi ang mga tao ang ating patutuo tungkol sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ano ang mensahe ng Diyos sa atin tungkol dito? May nakikita ang Diyos na hawak natin sa panahon ng kanyang pagtawag. Kapag tumawag ang Diyos, ang isang ordinaryong bagay maaring maging extraordinary. Iba ang nakikita natin sa nakikita ng Diyos. Limitado ang ating kakayahan, ngunit hindi ang Diyos. Ang kailangan lamang ay ang pagsunod at ang Diyos na ang bahala sa mga pangangailangan. So minsan, dumarating tayo sa punto na nakikita natin ang ating mga limitasyon, ang ating mga kakulangan. Subalit ang Panginoon ay merong kayang gawin sa ating buhay. At kapag tayo kanyang tinawag, kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, gagawa ang Diyos upang ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ay magagawa natin sa tulong ng ating Panginoon. Pangalawa, anuman ang ating hawak ay siyang puhunan natin upang matupad ang panukala ng Diyos. Mahalagang puhunan sa panukala ng Diyos ang ating pagiging pangitaing nagbubuhat sa Kanya. At sa pagsunod natin, may sa katuparan ng panukala ng Diyos ang gagawa ng paraan upang maganap ang dapat maganap. Laging may mabuting paraan ng Diyos at hindi iyon magbumula sa wala. Ito'y konkretong nagaganap sa mga bagay na nasa ating paligid. Kung ano ang meron sa paligid, kung ano ang ating hawak. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, siya ay gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin at sa pamamagitan nun may sasagawa natin ang isang gawain kung patuloy tayong magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. Pangatlo, anumang nasa ating kamay, maliit man o malaki, ay may bahagi sa katuparan ng panukala ng Diyos. May mga taong nahihiya dahil sa liit ng kanilang kontribusyon. Ngunit ang hindi natin alam, kadalasan sa maliit nagsisimula ang malaki at dakilang bagay. Anumang maliit na bagay ay maaaring payabungin ng Diyos kapag ito'y kanyang sinamahan. Si Moses ay sinamahan ng Yahweh, kung kaya't buong bayan ang napalaya mula sa pagkaalipin. So, anumang maliit na bagay na pwede nating ibahagi, contribute para sa gawain ng Panginoon ay isang may magiging malaking bagay kung ito ay buong puso nating ipagkakaloob sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon at siya ang gagawa upang matupad natin ang ating mga pangarap, ang ating mga desire, ang ating mga naisin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating profesyon, sa ating iglesia. Ang Diyos ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay patuloy na mananampalataya, kikilalanin siya at magtitiwala sa kanyang dakilang katapatan. Nawa ay patuloy tayong maging malakas, maging matatag, at huwag tayong panghihinaan ng loob at makakaasa tayong ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay tulungan, samahan, at i-bless ang lahat ng mga bagay na meron tayo upang makagawa ng mga bagay na imposible sa pamamagitan ng tulong at gabay at patnubay ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito ng Monday. Salamat sa Panginoon. Ay, manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming tinanggap buhat sa iyo.
na kung saan tinitingnan mo ang aming mga buhay, ang aming mga resources na kung saan pwede naming magamit upang ikaw ay aming mapapurihan at maparangalan. Nawa, tulungan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Maranasan namin ang iyong walang hanggang kabutihan at maisagawa namin ang aming mga pangako, ang aming mga pangarap, ang aming mga plano sa tulong mo. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa umagang ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Salamat po Panginoon sapagkat hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Anumang maliit, kung ipagkakatiwala namin sa iyo at mananampalataya kami ay magiging malaki at magiging instrumento ng pagpapala at makakagawa kami ng mga bagay na higit sa aming inaasahan. Maraming pong salamat. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin na may mga karamdaman sa mga oras na ito. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. Salamat din po at naging successful ang aming I-proclaim, ang celebration namin ng Bible Month. Salamat sa mga napagkalooban namin ng Bible. Salamat sa mga napagkalooban namin ng lugaw. Salamat po sa mga naipag-pray namin. Salamat po sa lahat na nag-participate sa gawaing iyon na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Samahan nyo kami sa buong maghapon. Huwag nyo po kaming iwan. Huwag nyo po kaming pababayaan. At ikaw ang lagi naming maranasan sa kabuuan ng araw na ito. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Monday. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga nanonood, nag-share, nagtatag ng ating morning devotion at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Ingatan sa kabuuan ng araw na ito at patuloy na maramdaman, makita ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti ngayong 2025. Hindi lamang ngayon, lalo tigit noon, ngayon, at sa habang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!